have another vlogger with us, Maury. Maury, come. Let's give a round of applause to Maury. Manayaw Davawania! Duterte! 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 Kami! Duterte! Ayan, maayong gabi, Ma'am Giselle. Anong feeling mo karong gabi eh? I was kanina on stage, naiyak na ako because iba na yung feeling ko talagang. We're really standing for something, for a reason. Yes, kaya nga, I am not a Filipino for nothing. And let me introduce myself po pala. I am Inday Mori, isa sa mga volunteer vloggers and content creators, especially in riding community. Kasi PRRD was a rider. And sa puso nating lahat, siya din ang tatay ng Davao City. So nararamdaman ko po ngayon, Ma'am Giselle, isa lang po talaga yung nararamdaman ko. The longingness of him to come home. Yun talaga. And seeing everybody, lalo-lalo na mga Bisaya! Grabe! Sa giingon ni Kuya Tio kaganina, sa sinabi ni Kuya Tio Moreno kanina, walang snacks, walang ayuda, umulan man o bumagyo, solid Duterte pa rin! Duterte! 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 Duterte kami! Duterte! Ano ang message mo sa lahat ng taong nandito at sa lahat ng mga taong nanonood in their homes, sa kanilang Facebook Live? What is your message? Ang message ko po ay kagaya po ng paulit-ulit na sinasabi nating lahat, walang titigil, hindi tayo hihinto, walay muunda ang hangtod, dili makauli si PRRD, o dili magpadaog-daog ang mga Bisaya! Duterte! 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 Basta makita na ko si tatay because Maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW, saan mampanig ng mundo. Pa-like guys, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At shout out po sa lahat ng mga nandyan sa comment section. Live premiere po tayo ngayon. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas, maraming salamat po sa inyo. Definitely, magandang gabi ho sa ating lahat. Kagabi, no, medyo umulan na naman sa Metro Maynila. Umiyak na naman yung maraming Pilipino na nabudol ni Bongbong Marcos. Nabiktima ho ng kanyang mga pangakong napapako as in bodol to the max. Kaya mag-ingat po yung mga taga Metro Maynila. Talaga namang baha, sobra. Yung mga buhaya sana nagsilanguyan dyan. Palike po mga kabisdak. O ito po ang ating pag-uusapan po muna natin mga kabisdak. Panoorin natin yung mga kaganapan po kagahapon dyan sa Davao City. O tara na. Ano bang hinintay natin? Bisdak na! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Grabe, dinagsa po ang Bring PRRD Home Rally kagabi dyan sa Davao City. Pinulutan si Tory at si BBM. Sigaw ng mga Davawinyo, Tory Pisot. Ay, siyempre, meron ding mga nagsasalita, may kumakanta. At maraming salamat po dito kay Wincy Cornejo, Suli Duterte pala ito. At siyempre yung host, si Giselle Sanchez. Ayan po yung host. At pumunta po doon si Kuya Bungo, nagsalita din po. At siyempre, hindi po nawala ang mga po ni former President Duterte. Mukhang ito na po yung kapalit, kinapulong, no? Mayor Basti. At tinawag na walang utang na loob ang mga Marcoses. At siyempre po, merong isang Davawinya na talagang hindi mapigilan ang iyak. Nung na-interview po siya ni Giselle Sanchez, umiyak po siya. At yung pinakamagandang kaganapan,
yung parang drone show na makikita nyo po sa kalangitan. Na grabe, pumuporma po sila ng Bring PRRD home. Mamaya ipi-play ko rin po mga kabisdak. Palike po muna. Shout out sa lahat na nakatutok ngayon sa Bisdak Pilipinas. Happy Sabbath Day. O, umpisahan na po natin ito. Umpisahan po muna natin ang talumpati ni Senator Bongo. Narito po. Panoorin natin. Sa inyong tanan, sa akong mga kaigsuunang Dabawenyo, daghang salamat kayo sa inyong padayon nga suporta kay... Teka lang, ano po to, Bisaya. Mamaya pagkatapos i-translate ko na lang po ng Tagalog at paliwanag natin ng kaunti para maintindihan ng mga Tagalog. Ito po. Kay Tatay Digong sa pag-ampo para kaniya. Kay buluman mo nga kung kamo nasakitan mo sa nahitabo sa iya. Ako, doble kayo, times 1,000 ang kasakit. Kay buluman mo since 1998 antod 2022 katong niuli naman siya nganhi. Halos adlaw-adlaw mig uban. Araw-araw ho kami magkasama 1998 sa isang taon sa 365 days. Siguro 350 days magkasama kami. Grabe, sa isang taon. Sakit kayo sa kundughan. Antod karon matulala gani ko maghuna-huna sa iya. Alam kong hirap na hirap siya doon. Alam kong hindi niya kakayanin pa ng napakatagal na panahon mapalayo sa kanyang bayan. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, hangyo lang ko sa inyo, ipadayon ninyo, iampo si Tatay Digong. Ipagpatuloy po nating ipagdasal ang kanyang kalusugan. Kaya baluman mo nga 80 years old na siya. Ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Huwag po tayong tumigil. Huwag po tayong tumigil. Hindi lang Dabawenyo, kung hindi buong Pilipinas. Buong Pilipinas po. Ipaglaban po natin si Tatay Digong. Dagang salamat kayo ni ang iyang igsuon dre, si Blue Boy. Sir Blue Boy, maayong gabi ninyo. O sa tanan mga organizers nga niya dre, nga sa una, kauban nato hantod karon na nakipaglaban pa rin hanggang ngayon para kay Tatay Digong. Nagyapon, no? Sila Kagawad Jocelyn Tanan, salamat kayo sa inyong pagampo. Kapitan Jong, salamat kayo sa inyo. Di na kayo na ako maklaro. Sila Attorney Delgra, salamat kayo. Sila Ma'am Jazz, salamat kayo sa patuloy ninyong pagmamahal. Bam, salamat kayo. Salamat kayo. Tinabangay lang ta. Huwag tayong tumigil po hanggat hindi makauwi ang ating minamahal na duly elected mayor ng Davao City na si Mayor Rodrigo Duterte. Paglaban po natin, hangyo lang ko sa inyo. Kaya bulo mo ako hantod karon. Dili lang nako mapakita kayo permanente pero kanang panahon nga matulala ka maghuna-huna nganong unta damgo lang ni nga wala na hitabo. Pero naagi rason ang tanan ug dili ta pasagdan sa Ginoo. Naay Ginoo ampo ta ug dili pasagdan sa Ginoo ang gibuhat ni Tatay Digong para sa Pilipino nga nagsakripisyo. Dili na unta na mudagan sa una. Kaya baluman mo ana 2015. Di na daw sana tatakbo. Kamumay ni pugo sa iya nga mudagan siya. Gihatag niya ang iyahang unom katuig pagserbisyo. Kamunay muhusga, kayo na pong humusga kung nakakalakad ba ang inyong mga anak sa gabi na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Lahat ng sakripisyo ginawa ni Tatay Digong. Kaya hangyo lang ko sa inyo, huwag ho tayong tumigil na ipaglaban si Tatay Digong. Ako, I am for peace and unity aning kalibutan na di ko gustong samok pero importante sa ako makauli sa si Tatay Digong dre sa atong nason. Bring Tatay Digong home. Hangyo ko sa inyo. Sagita. Duterte! 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 Duterte!
Duterte! Ayan, ayon po kay Senator Bongo, kung nasasaktan po kayo, mas nasasaktan po daw siya ng mga 1,000 times kasi nga, si Tatay Digong kasama niya. Mula noon hanggang ngayon, halos talagang magkasama sila, pati yung mga gamot. Si Kuya Bongo yung nag-alala yan at pinapaalala kay Tatay Digong. Ito po, siya po yung mga bumibili ng mga resita. Kasi kasama talaga ni Tatay Digong si Senator Bongo. Talagang masasaktan ka. At yung punto ni Tatay Digong noong 2015, ni Tatay Digong ni Kuya Bongo noong 2015 daw di umano, ipinilit daw natin na patakbuhin si Tatay Digong sa pagkapangulo at hayan ay tumalima siya at nagserbisyo ng tapat ng 6 na taon sa bansa. Pero ito daw yung nangyari sa kanya na kailangan ipaglaban ng mga Pilipino, Dabawinyo, ang kanilang bagong elected na mayor. Alam niyo po ako mga kabisdak, no, meron bang ginawa itong City Council ng Davao na parang petition ba, no? O resolution na hilingin dito direkta sa ICC, kahit sabihin na lang natin ba na medyo mahirap pakinggan pero at least may ginagawa. Petition sa gobyernong Marcos na sasabihin, i-demand na papauwiin ang kanilang mayor dyan sa Davao City dahil binutuho nila yan. At petition sa International Criminal Court. Kung maaari, lahat po ng mga taga Davao City, pipirma ho sila. Para sa Davao City lang, magkaroon ng signatory to demand na pauwiin na itong si former President Duterte dahil nga walang jurisdiction itong ICC. Pang ano lang ba, parang pakita lang ba, pampadagdag suporta lang. Alam naman natin, medyo mahirap pakinggan, at least merong ginawa man lang ang City Council of Davao. Ako po ay nagtatanong kung po pwede po yan. O ito po mga kabisdak, pakinggan rin po natin ang talumpati ng anak, hindi pala anak, apo. No? Duterte rin ito, Rodrigo rin po ito eh. Ayan, pakinggan po natin, no? Ito po yung acting vice mayor dyan sa Davao City. Kasi ang acting mayor, si Mayor Basti. Rodrigo rin po ito. I think Rodrigo III din po ito. At tinawag niya pong walang utang na loob itong si Bongbong Marcos. Bisaya po siya. So, i-translate ko na lang po sa dulo. Pakinggan po natin mga kabisdak. Mayong gabi kaninyong tanan. Kamusta man mo? Personal ko ni Anhi diri kay gusto jud nako personal magpasalamat sa inyo ha nga naghatag og gugma og suporta unya naghatag pod og oras para makaadto diri. Salamat jud kaayo. So, palakpakan inyong sarili kay ang inyong gibuhat dakong respeto jud na sa ato atanan. Unya sakit man huna-hunaon na 5 months na naka-detain, illegally detained si Presidente Rudy sa The Hague. Pero magpasalamat gyapon mi pamilya Duterte kay kamo tanan nga naa diri karon, sukad-sukad wala jud ninyo mi gibiyaan. Nagpakita gyapon mo na gusto ninyo tinud-anay nga gobyerno o walay atik-atik, walay di ko gusto mo ingon og bangag pero sige na lang, walay bangag. Bangag daw. Okay, bago tayo lalayo para sa mga Tagalog, ang sabi niya, masakit talaga isipin na yung kanilang lolo ay na-detain illegally doon sa The Hague, Netherlands. Para maintindihan rin po ng mga Tagalog at nagpapasalamat po sila dahil andyan pa rin yung mga Dabawinyo, sumusuporta pa rin po sa pamilyang Duterte. Yung bangag alam nyo na. Nalay po sir. Na administrasyon
ni walang utang kabubuton ni administrasyon. Salamat gyapon in behalf of the Duterte family. Dagan jud salamat. Okay, ito na po yung word na hinihinday natin. Ayon po sa naturang acting Vice Mayor ng Davao City, bangag na administrasyon at walang utang na loob ang administrasyong ito. Eksakto po. Ito po ay hindi makakalimutan siguro ng mga taga-Dabawinyo, no? Hanggang habang buhay na po ito. Hindi lang siguro mga Dabawinyo, pati tayong mga Pilipino. Talagang hindi po yan maitanggi ng pamilyang Marcos. Ang tatak nila ngayon ay walang mga utang na loob. Yan ang tunay. Masakit man yan na salita, pero yun po ang katotohanan. Hindi po pwedeng bulagin tayong mga Pilipino, lalo na mga Dabawinyo, sa kanilang pagkawalang utang na loob. Mantakain mo, yung kanilang tatay ay inilibing sa libingan ng mga bayani. Ilang mga presidente nagdaan, only Duterte ang nagpalibing. Hindi pa dyan natapos. Sinamahan pa po sila nakarang eleksyon, pinapanalo pa sila, kinampanya pa sila ng libre, walang bayad. Pero anong sukli? Pati yung nanay nila na si Imelda, na dapat makulong, hindi pinakulong dahil senior na, matanda na. Anong sukli nila? Impeachment labang kay Vice President Inday Sara, illegally detained si Tatay Digong dyan sa The Hague, Netherlands. Tuloy po, sir. Personal kayo ni. This is very personal to me because dili lamang good mayor ang gikuha sa TOA. He Tama. is also my grandfather. Unya sa karon mo hangyo ko ninyo na magpadayon gyapon ta para madungog ang atong tingog sa administrasyon. Kining walay utang kabubuton na administrasyon. Walang utang na Kay loob. og nabuhat nila na kay PRRD in broad daylight, unsa na lang sa TOA mga ordinaryong Pilipino. Tama. So sa inyo ha tanan diri, dako jud ko kami, dili lang ako. Kami nga na diri karon, dako jud mig utang kabubuton ninyo. Daghan jud salamat. Okay, so transit natin sa Tagalog mga kabisdak. Ang sinasabi po yan ni Vice Mayor, itong nangyayari daw ngayon sa kanilang pamilya, para sa kanya ay personal yan sa kanya. Dahil hindi lang mayor, hindi lang former president niya, itong si Tatay Digong, para sa kanya ay ilulupa niya. Talagang personal itong nangyayari at walang utang na loob ang pamilyang Marcos. Pero sila tumatanaw ng utang na loob sa mga Dabawinyo na kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin po sila iniiwan ng maraming Dabawinyo. Yan po yung pinakabuod po na sinasabi niya. Alam niyo, sa totoo lang meron pong isang apo, si former President Duterte, na nagpo-post sa social media. Lance Duterte ba yun? Na sinasabi na talagang walang kapatawaran di umano ang ginagawa ng pamilyang Marcos sa kanilang pamilya. Hanggang sa kaapu-apuhan, kaduluduluhan ng lahi ni Bongbong Marcos ay hindi mapapatawad nila. Talaga. Sa atin nga, mga supporters lang po tayo, medyo mabigat na yung nararamdaman natin, galit na ho tayo. Paano pa kaya sila? Tuloy po, sir. No, pagsuporta o paggugma sa akong lolo, sa atong Tatay Digong, Paggugma, sa atong pagmamahal. presidente. Ayan. Salamat kayo. Onya, bago ko mahuman og storya para mapadayo ng ang event, gusto lang nako na mohangyo lang pud ko ninyo. Kaya akong amahan si Tia Inday, ang atong vice presidente, naa naman sa dahig, makigstorya, makigmeet sa atong Tatay Digong. Magpadayon gyapon ta na magampo na maayo ang iyang panglawas, hantod sa makauli siya diri sa atoa. Makauban nato siya where he can go home, and maybe sooner where he can rest in peace with us, our family. So sa Rest inyo in peace na tanan diri, talaga.
Dagan kay salamat, mabuhay kayong kamong tanan, o God bless sa inyo ha, each and every one of you here. Dagang salamat, maayong gabi kaninyong tanan. At mabuhay ka, Vice Mayor Rigo Duterte! Thank you, and inuulit ko lang po, Parang medyo may rest in peace na na narinig ninyo. Ayon po sa kay Vice Mayor na may pakiusap po siya na magdasal po tayong makauwi si former President Duterte na maayos ang kanyang kalagayan at makauwi sa ating bansa. Lalo na po diyan sa Davao. Na kahit darating ang punto na si Tatay Digong ay magpapaalam na, at least andito po sa bansa natin. Kasi alam niyo po si Tatay Digong kasi matagal na po niya nang sinasabi na I will die for my country. Gusto kong mamatay dito sa bansa. Dito lang ako mamamatay. Magpakamatay ako sa bansang ito at dito ako mamatay sa bansang ito. Lalo po yung sinasabi ni Tatay Digong, ayaw niya mamatay daw sa sa ibang bansa Kaya sana kahit man lang dyan, no? Alam naman natin si Tatay Digong 80 na, matanda na, 80 plus na. Yan man lang sana ba yung pagiging senior citizen ikukonsidera ng Marcos admin, igawad sa kanya. Alam mo pa kasi itong gobyernong Marcos masyadong balat sibuyas Hindi ho nila natatanggap ang kritisismo ni Tatay Digong. In fact, maganda sana yung mga criticism ni Tatay Digong, constructive criticism yun na pwedeng makatulong na mapaganda ang takbo ng gobyerno ni BBM. Ang problema, pinipersonal nila masyado ang mga Duterte. Meron tayong freedom of expression at freedom of speech. Hindi nila inisip yun Ang inisip nila, yung mga banat ng mga Duterte nakakasama sa kanila. Wala namang masama sana kung mabuti yung inyong hangarin sa pagkapangulo ninyo. Wala naman sigurong masama kung ang inisip ni Bongbong Marcos ay kapakanan ng maraming Pilipino. Ang problema nga hindi ganun yung isip nila. Ang gusto nila mangulimbat. Ang gusto nila, hindi na po sila bababa sa pwesto habang buhay na po sila na nandyan nakaupo sa Palacio de Polvoron, Awards. Pagdasal po natin, sana po yung interim release ni former President Duterte ay maigawad. Ito, pakinggan rin po natin itong banat ni Wincy Cornejo, mga kabisdak. Alam niyo po, bilib po ako sa singer na ito. Kasi sulit Duterte. No? Nakatira pala siya sa Davao ng mga 7 taon. Ang sabi niya, mukhang nagsisisi daw siya kung bakit siya umalis sa Davao. 7 taon pala siya nakatira. Itong singer, sikat na singer, alam niyo po ito siguro. Napapanood niyo po ito. Ayan si Wincy Cornejo. Hindi po natin ipi-play ang kanta niya kasi alam naman natin makapiright tayo. Pakinggan lang natin yung kanyang mga sinasabi. Bakit parang ang hina yata ng mga palakpatak sigaw? Yan, dami talaga Mahina pa rin yan Wala na bang ilalakas? Grabe. Ganyan. Yan ang maganda. Diba? Ika nga nila, pagka kami mga performer ay nasa entablado, ang pinakamasarap na marinig namin ay ang palakpak at sigawan ng aming audience. Sana, hindi lang sa akin, isa na lang yata ang natitira, ng performer. So sana sa lahat ng mga perform tonight, ganyan kayo. Testingin nga natin ulit. Gano'ng kalakas sumigaw mga dawawan nyo? Ayun. Ganyan. So mga kaibigan, bago ako magpatuloy sa aking mga awitin, gusto ko lang sabihin sa inyo, alam nyo, ang isa sa mga pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay umalis pa ako ng Davao.
siguro hindi nyo alam, marami sa inyo ang hindi nakakaalam, na nagpuyo ko dito ba for 7 years. Puyo, nakatira. For 7 years, I lived in Davao City. In 2010 yata yan, nung naglipat ako rito. I transferred from Manila to Davao in 2010 and went back to the chaotic, dirty, noisy, smelly, and samok kaayo na city called Manila. Metro Manila. So ako, aminado talaga ako, isa sa mga pagsisisi ko sa buhay ay bumalik pa ako ron. Sana dito na lang talaga ako nagstay sa Davao. Pero the good thing is, baka next year, magbalik ko dito. Baka lang. Hopefully, next year I get Pag to nakauwi na come si back Tatay and live Diggs here in Davao with all of you amazing people. And daghan salamat sa inyong lahat for adopting me despite the fact that ako'y taga doon sa malayo, sa Luzon. But I am very, very thankful for all the people who have accepted me here in Davao. Bigyan ninyo yung inyong mga sarili ng malaking round of applause. Now, let's go back to topic. Pinag-uusapan natin si Tatay Digong. Di ba? We are trying desperately to get him back dito sa Pilipinas. Bakit parang naging labing Lior Selin naman itong aking... Hindi na siguro alam ng mga bagets dyan yung kung ano yung labing Lior Selin. Sige na nga, magpakailanman na lang. Murag magpakailanman no? na ang music na malungkot sa likod. Parang maalala mo kaya, parang There's ganun. something I'd really like to try. Ambot lang kung has this tagline been used? Free Tatay D. Nagagamit ba yan? Wala pa. Prepare RD. So everybody, I'd like to hear everybody say pala. Free Tatay D. Free. 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 O, ganyan tayo ha. Every time I say free during the portion, my portion, sasagot kayong lahat ng Tatay D. Okay? Testing nga. Free! Free! There we go. Hindi na po natin mapiplay yung kasunod kasi may copyright. Kanta po yun eh. Sa mga gustong mapanood yung kanta na yun doon sa FB page ng FPRRD Supporters FB page. Yan o. Galing po yan sa kanya. Alam nyo po, balik lang tayo sa mga singer, mga artista na dati-rati noon ay sumusuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. Grabe, ang dami ho nila. Talagang sumuporta po sila kay Tatay Digong noong 2015, 2016. So ngayon, medyo nawala ho sila eh. Lalo na po yung si Andrew E. Si Andrew E, grabe, makasuporta kay Tatay Digong at kay Inday Sara yan eh. Lalo na yung 2022, meron pang isa, ewan ko kung bumalik na ito, si Nigel De Misa. Nawala na sila eh. O hindi na ho nagpapakita, pero itong si Wincy Cornejo, wala, andyan pa rin. Patunay na sinusuporta niya si Tatay Digong at yung mga ginagawa ni former President Duterte ay maayos para sa kanya, maganda para sa kanya. Kasi hindi man yan magpiperform dyan eh. At saka mabuka itong si Wincy Cornejo sa pagsuporta kay former President Duterte. Hindi kagaya sa ibang mga singer na mga DDS ay tahimik lamang. Tsaka dyan si Giselle Sanchez, ayan, nandyan siya yung host. Bilib po ako dito. At ako'y natutuwa sa mga artista at mga singer dito na mga yan. Si Willie Rebillami, nasa na? Nawala na si Willie. Yun yung mga artista na hinahanap natin. Buti pa ito sila ni Attorney Jimmy Bundok, Philip Salvador, Ruben Padilla,
Yung iba pang mga singer, nandyan pa rin. Kay Tatay Digong. Pero yung si Andrew milyon yata yung nakuha nun. Yun lang naman kasi, palakpakan natin si Wincy. At ito guys, nagiging pulutan po. May kasunod dyan. Siyempre. Siguro, hindi naman sinasadya ni Wincy Cornejo na patamaan to si Tory. At mapatamaan din si BBM. Kasi ang gusto lang naman dyan kumanta. Yung audience kasi, maingay Ang daming sinisigaw. At siyempre, ikaw, nasa stage ka, madadala ka rin, Talagang nagiging mistulang pulutan po ng mga taga-Dabawinyo itong si Tory at itong si Bongbong. Siyempre sila yung may utak sila ang may dahilan. Kung bakit si Tatay Digong nasa dahig ngayon, illegally detained. Yung kabastusan ni Tory kay Tatay Digong na parang hihilain kita dyan. Gusto mo, ako ang hihila sa'yo, hihilain ko yan. Parang ganun yung punto ni Tory. Maraming nasaktan yun doon sa Villamor Erbis. Maraming atraso to si Tory sa Davao City. Lalo na po doon sa KOGC, di ba? KOGC, ginulo nila yung Davao. Si Tory may utak yan. Naguhukay. Yung religious organization, binababoy ni Tory. So ngayon, pinopromote pa. Sa Villamor Erbis, grabe yun Maraming galit po kay Tory sa totoo lang. Pasalamat lang si Tory dahil yung presidente ngayon na nakaupo, pareho sila ng utak. Pareho ng utak Suportado si Tory. Nagiging tuta si Tory dito. Napopromote ka nga, pero yung ginagawa mo, hindi maganda. Yung kabulastugan ng taong ito, yan ang nagpapromote sa kanya. Mantakin mo, kung sino ba yung walang hiyang pulis, siya pa ngayon ang pinopromote ng presidente. Pag-isipan nyo po, ano po ang mangyayari sa bansang ito kung mga latak yung mga nakaupo sa pwesto. Kaya hindi mo masisisi itong mga taga Davao nababanatan itong mag-among ito Nagiging pulutan po sila dyan Pakinggan po natin Ito mga kabisdak. Tory pisot. Rinig Tory pisot. Ayan si Wincy Cornejo. Tory pisot daw Patanaw daw. Dili pisot yan. Pero bang pisot na walang bayag? Hindi niya sinadya yan, promise. Tory pisot. May pisot ba daw na walang bayag? Yari tayo dyan. Ay, sorry. Sorry. Natawa. Natawa lahat ng kasama niya. Sir, baka patawag ka ni Tory, sir. Alam mo, iyakin ba naman to si Tory? Mapagpatol? Pag mga didiis talaga, siniseryoso ni Tory. Kamakailan. Meron siyang gustong kasuhan, di ba, si Tory? Yung meron na nagpapakalat ng maling balita. Didiis daw, kakasuhan daw nila Iyakin masyado Masyadong busy sa mga Duterte diehard supporters. Balat sibuyas Ikaw pa Philippine National Police Chief ka? Tapos ganyan ka, iyakin ka? Huwag naman sana patawag si Wincy Cornejo. Ito pa sigaw. BBM bangag. Ano naman yan? BBM bangag. Ano naman ang next? Hindi yun bangag. Ito. Ang bangag may utak. Yan ang masakit. Ito. Sigaw ng mga Dabawin nyo, BBM bangag. Ano, BBM bangag? Hindi daw yun bangag. Kasi ang bangag may utak. Eksakto. Pag wala kang utak, hindi ka bangag.
So, amahong. Ngayon, sir, oh. Anyway, palitan natin, hindi maganda yung negative. So, maganda positive. Free! Ayan. Yan, free! Kamukha mo. Si BBM. Sino ba gusto nyo pag-usapan? Si BBM o si Torre? Sino ba kamukha ni Torre? Si Torre. Kamukha mo si Diwata. Diwata. Ano? Mas masakit. Kamukha mo si... Sinong gusto nyo? Si BBM? O si Palaka? Si Diwata? Talagang kamukha niya, no? Ba't mo kamukha sila ni Diwata? Paris Overload. Kahugis ng mukha, no? Kakulay. Xerox copy. Tawa-tawa tayo ngayon, ha? Mamaya, iyakan kayo ngayon. Tuloy, oo. Nang tayo ay baka. Dapat sinabi mo na rin, sir, nang tayo ay bakla pa. Kamukha mo si Diwata. Nang tayo ay bakla pa. Ang galing mong mambayod. Ay, palakpakan natin si Wincy Corneo. Hindi naman sinadya ni Wincy Corneo na sasabihin niya pisot si Torre at bagag si BBM. Ang audience kasi, Torre, medyo galit talaga sa iyo yung mga taga-Dabawin, mga Dabawin nyo, Torre, kaya mayos ka. Ala, ganun yung damdamin kahit pa naman sa galit mo eh. Nagiging suki talaga yung Torre pisot, no? Ano daw magiging pisot? Wala namang bayag. Sabi daw, BBM bangag. Paano daw nagiging bangag? Wala namang utak. Ito. Tigil muna tayo sa iyakan. Sa tawanan. Meron pong isang audience na in-interview po ni Giselle Sanchez. Narito po yung medyo emotional lang po yung naturang audience. Kasi siguro naramdaman niya talaga ang pagmamahal ni Tatay Digong sa kanila bilang isang Dabawinyo. Alam naman po natin si former President Duterte ay pag nagtrabaho talaga yan, nakikita naman natin kahit hindi tayo taga Davao kung gaano po kaseryoso sa kanyang tungkulin bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Naramdaman natin yun 6 na taon nga lang yun Paano pa kaya yung mga nasa Davao, mga Dabawinyo? Talagang ilang taon po nagiging mayor si Tatay Digong yan, ilang termino, ilang years na naayos ang Davao dahil kay Tatay Digong. Mula pa nung kaguluhan dyan sa Davao, maraming mga NPA, maraming mga kriminal, mga masasamang loob. Talagang naayos ni former President ang Davao City. Kaya itong nangyayari ngayon kay Tatay Digong, naniniwala ako na hindi ito tanggap talaga ng mga taga Davao. Tayo nga na hindi taga Davao, di natin tanggap. Galit na galit tayo. Paano pa kaya sila? Kaya panoorin po natin yung isang emotional na Dabawin niya. Narito po. I hope na makauli na si Tatay Digong soon. Gimingaw na jud kayo kay Tatay. Nami-miss na daw niya si Tatay Digong. Yung asawa niya. Emotional din kayo ko. Basta
makita na ko si tatay because ako taga Davao jud ko. And sakit kayo sa ako sa mua diri taga Davao nga nagsuporta kay Tatay Digong sa dako niyang ahimo diri sa Davao. Even mayor siya na naging presidente siya. Ako jud kaayo sa panahon ni Tatay Digong, as in kanang sa panahon niya nga safe yun ni taga Davao. As in nakita jud ako sa Tatay Digong kung unsa ang iyang panindigan nga siya baruganan, mapil jud namo ang iyang pagka amahan sa atong nasod. Among iyang pagka-mayor diri mo nang gimingaw jud kaayo mi kay Tatay Digong, tay, uli na tay, gusto na namo makita ka nga safe, makauli ka diri sa Davao. Sorry kayo pero wala, tinudanay lang yun akong magsuporta kay tatay, as in. Thank you very much. Mami, anong pangalan mo? Unsay pangalan? Gluzel. Gluzel. Yes, At ang kanyang anak na si Moises. Daghang salamat. Thank you very much. Grabe. Pinaiyak mo na naman ako, Gruzel. Kanina pa ako iyak ng iyak. Pero lahat tayo sumigaw! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Duterte! 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 Talagang maiiyak ka kasi unang-una itong presidenteng ito tunay po na nagsiservisyo sa atin. Hindi lang po sa Davao kundi sa buong Pilipinas. Naramdaman po natin yan. Hindi po natin pwedeng dayain yan Ako lang sa sarili ko. Alam ko na si Tatay Digong ginampanan niyang pagka-presidente niya. Hindi siya nagbibiro. Yung war on drugs, sus ko Ginoo, hindi biro Hindi basta-basta na yung ginawa ni Tatay Digong dyan, mga kalaban, mga sindikato. Ganun kahirap nun. Nakakala siguro ng mga bubonistang tanganista, ganun lang kadali. Si BBM nga, flood control projects nga lang, hindi niya masolusyonan Yung corruption na yan, paano pa kaya yung mga sindikato war on drugs sa mga durugista, kriminal? Malayo talaga. Kay Tatay Digong itong si BBM. Tingnan mo si Giselle Sanchez, naiiyak na rin. Ito, panoorin po natin itong, tuloy-tuloy na natin, total Sabado naman, di ba? Panoorin po natin itong drone show na talagang makikita nyo po na pinaghandaan ng mga taga Davao at mahal talaga ng mga Davawinyo. Itong si former President Duterte at gusto po nilang pauwiin na si Tatay Digong. Hindi lang po sila, tayo Palakpakan muna natin. Salamat. Maraming salamat, Giselle Sanchez. Wincy Cornejo, thank you so much din sa inyo kapag loyal niyo po kay Tatay Digong. Kuya Bongo, maraming salamat Kuya Bongo. Ayan. At sa lahat po ng mga organizer dyan, kasi maganda rin po yan, maalala natin at mapakita po natin sa buong mundo. Malamang nanonood yung International Criminal Court na ang mga Pilipino hindi sumasang-ayon sa ginagawa ng presidente natin ngayon na si Bongbong kay former President Duterte. Panoorin po natin yung napakagandang video po mga kabisdak na ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal, kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggan. Pagtangis at pagdurusa,
ng bayan kong sinisinta. Araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang sinilangan. Ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal. Kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggan. Pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal. Kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggan. Pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat
kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggan. Pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas mong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal, kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggan. Pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang sinilangan. Ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal, kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggan. Pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas mong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan.
niya ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.